Welcome back mga ropa, kwentuhan muna tayo. Pag-usapan natin kung bakit nanalo ang kupunan ng Lakers kontra sa kupunan ng Sacramento Kings. 2 times winning streak na ang Lakers mga ropa, 2 sunod na panalo na ang kanilang tinatala. Galing nga sila sa 3 times losing streak pero ngayon 2 times winning streak na sila. At ang sunod na kalaban nila mga ropa ay ang kupunan ng New Orleans Pelicans. Isang below 500 team na naman mga ropa, kaya dapat ipanalo nila yon para magkaroon sila ng 3 times winning streak. Pero dito sa video na to mga ropa, tatalakayin at iisa-isahin ko sa inyo ang mga main factors kung bakit nanalo ang kupunan ng Lakers kontra sa kupunan ng Sacramento Kings. Maraming binago si Coach JJ Redick mga ropa kung bakit nanalo ang Lakers dito sa game na to. Ngayon mga ropa, wag na nating patagalin to. Ito ang game analysis at breakdown sa nakakabilib na improvement ng Lakers. Simulan na natin to. Okay, game. Ngayon mga ropa, dito nga muna tayo magsimula sa starting 5 na ginamit dito ni Coach JJ Redick. Siyempre, ito nga yung starting 5 na ginamit niya nung tinambakan nila ang kupunan ng Warriors. Starting point guard dito, Luka Doncic. Shooting guard dito, itong si Austin Reeves. Forward dito si Marcus Smart mga ropa, vice versa. Pwede magpalitan yan, tatlong yan. At ang isa pang forward dito ay si LBJ. At ang starting center nga dito mga ropa ay si DeAndre Ayton. At ang defense yung ginamit nila dito mga ropa ay ang man-to-man defense. At ang ginawa dito ng kupunan ng Sacramento Kings na sumubok sila dito ng pick and roll gameplay. Yun nga lang mga ropa, nasundot ni DeAndre Ayton yung bola dyan. Alas walang ka-effort nga nasundot ang ginawa dyan ni DeAndre Ayton mga ropa, pero take note, dito sa game na to, tumataginting na 14 steals ang ginawa ng Lakers. Eto na kagad yun mga ropa, magandang depensa ang ginamit ng Lakers dito sa game na to. Tumataginting na 14 steals ba naman ang kanilang tinala? At ang maganda nga dyan mga ropa, ay nakakapag-convert ng puntos ang Lakers galing sa kanilang magandang depensa. Easy 2 points nga nagawa dito ni Austin Reeves. At eto mga ropa, another possession dito ng kupunan ng Sacramento Kings. Aminin na din natin dito sa may pagbubukas ng first quarter. Siyempre, bukod sa magandang depensa na ginagawa ng Lakers, ay puro baldugan talaga ang tira ng kupunan ng Sacramento. Katulad nga ng tinirada dito ni Russell Westbrook. At sa pagkakataon na to mga ropa, possession ng kupunan ng Lakers. Ito ang kailangan naman ni DeAndre Ayton. Maarte kasi si Ayton mga ropa, pa bebe, pa BIP. Kailangan lagi siya napapasahan ng bola. Kung hindi siya mapapasahan ng bola mga ropa, ay parang tinatamad at lalamya maglaro. Buti nga sa possession na to mga ropa, gumamit sila ng pick and roll gameplay ni Luka. At sa pick and roll gameplay naman na yan, sinubo na lang kay Ayton yung puntos. Kasi ang gandang pasa ang ginawa niya ni Luka, pero props pa rin naman sa magandang role niya ni Ayton. Nagkaroon ng easy 2 points dyan ang kupunan ng Lakers. At ito ulit mga ropa, hindi naman good defense ang ginawa dito ng Lakers, pero mintes lang talaga ang tirada ng kupunan ng Kings. At ang magandang ginagawa dito ng Lakers ay kinakapitalize sila yung mga mintes na tirada na yan. At ito nga mga ropa, sa possession na to, nakita ko ulit 1-on-1 to mga ropa, isolation. Kala ko mapapaikutin kaagad ng Lakers yung bola mga ropa, pero nagstay yan kay Luka. Ngayon nung nahirapan na si Luka, binigay niya yung bola kay LBJ. Matagal na naman ang bola sa kamay dito ni LBJ at kay Luka mga ropa. Buti na lamang mga ropa, nakita ni LBJ si DeAndre Ayton. Pero ang maganda kay LBJ mga ropa, kahit na matagal siyang humawak ng bola, naghahanap talaga siya ng pinaka-advantage, yung pinakamagandang opportunity. Talagang the right play lagi ang kanyang ginagawa mga ropa. Yun nga lang ang problema talaga ay natatagalan ng bola sa kanya. Pero dito nga mga ropa, great example na to, kahit matagal ang bola sa kanya. Nakita niya na pwede ipasa yung bola kay DeAndre Ayton, ganoon naman kaagad ang kanyang ginawa. Na nagresulta naman to kaagad sa easy 2 points na kupunan ng Lakers. Nakakarami na si Ayton pagbubukas ng game na to ha. Kumbaga sinusubo na rin ni LeBron at Luka yung punto sa kanya para hindi magpabebe. At ito mga ropa, sa first 5 ng kupunan ng Lakers, si Marcus Smart talaga ang pinakamalupit dumepensa. Ito na nga mga ropa, mapahasel at effort energy. Kitang-kita natin dyan sa first 5 na yan. Si Marcus Smart talaga ang kayang magbigay ng kanyang katawan in terms of defense at hustle. Ito na nga ang great example mga ropa. Ito talaga ang role ni Marcus Smart. Kitang-kita natin dyan mga ropa, hindi siya gumib up sa play at nakuha pa niya dyan yung bola. At ang malupit nga dito mga ropa, tendency outcome niyan. Nagkaroon ng fast break ang kupunan ng Lakers, Austin Reeves at LeBron James. Nagpasikat na dito para sa highlight play, slam dunk pa ang ginawa dyan ni LeBron James dito sa may fast break. Kaya malinaw na 10-2 kaagad ang score mga ropa, first time out ng kupunan ng Sacramento Kings. 10-2 mga ropa, parang yun nangyari sa Warriors noong nakalaban nila. 10-2 kaagad ang score doon. Ngayon mga ropa, after naman ng timeout, eto i-analyze naman natin to. Umatake dito ang kupunan ng Sacramento Kings. Kailangan ko lumouse out na ito doon sa may ilalim, pero kitang-kita natin huli talaga ang close out dyan ni Ayton.
Kaya tendency niyan, easy 2 points na nagawa dyan ng kupunan ng Sacramento Kings. At eto din mga ropa, pag-atake dito ni Russell Westbrook, kailangan ng closeout doon sa may ilalim. Hindi na rin nakareact dyan si Luka Doncic mga ropa, pero reasonable naman to. Kasi sobrang bilis talaga ni Russell Westbrook. At after nito mga ropa, heto, tingnan ulit natin, Marcus Smart na naman, nagkaroon na naman ng magandang depensa dito. Sabi ko nga sa inyo, 14 steals ang ginawa dito ng kupunan ng Lakers. Marcus Smart mga ropa, sobrang ganda talaga ng pinapakita. Kahit sa depensa mga ropa, kahit depensa na lang talaga. Sobrang lupit ni Marcus Smart, wala akong masabi. Sobrang commendable talagang player para sa kupunan ng Lakers. At dito nga mga ropa, tinirada na ni Luka Doncic ang kanyang unang tira. Nagpaset siya ng screen dito kay DeAndre Ayton. At malupit naman talaga sa one-on-one to mga ropa, Luka Doncic na yan. Step back 2-pointer mga ropa, pumasok basic na basic para kay Luka. Sa possession ulit dito ng Lakers mga ropa, kitang-kita natin dito Russell Westbrook ang mayawak ng bola. Pag-atake niya dyan, magandang harang ang ginawa dyan ni Luka mga ropa. Kahit na hindi active bans, pero naharangan naman dito ni Luka Doncic yung dadaanan ni Russell Westbrook. Kaya nasira dito yung dribble ni Westbrook mga ropa. Tendency outcome niyan, turnover ang kinalabasan. Good defense by Luka mga ropa. At sa possession dito ng Lakers, LBJ ang mayawak ng bola. Nagpasikat na dito si LBJ. Kinapitalize niya yung one-on-one defense dito ng kupunan ng Sacramento Kings. Yun nga lang nagmintes yan. Pero sabi ko nga sa inyo, ganado si DeAndre Ayton, yung ba naman pasahan siya ng pasahan ni Luka Doncic at LBJ, talagang masaya ang mood nito. Nakuha niya ang putback dyan mga ropa. Yan naman talaga ang kailangan, sipag at effort lang para kay DeAndre Ayton. Wala kasi, tatamad-tamad maglaro, pero dito naman, nakuha niya yung easy 2 points. At after nito mga ropa, Austin Reeves naman na mayawak ng bola, pinalta na dito si DeAndre Ayton. Jackson Hayes na pumasok dito para sa kupunan ng Lakers. Napakagandang play ang ginawa dito yung Austin Reeves at Jackson Hayes. Two-man action mga ropa, nagmando sila dito sa may ibabaw gamit ang screen action. Ngayon na-attract dito ni Austin Reeves yung dalawang defenders ng kupunan ng Sacramento Kings. Good roll ang ginawa din ni Jackson Hayes mga ropa. Yun nga lang yung closeout defense sa kupunan ng Sacramento ay nahuli doon sa may ilalim. Kaya nagkaroon na ng opportunity dito para itcha yung bola papunta kay Jackson Hayes. Tendency outcome niyan, hindi na naka-closeout yan yung closeout sana doon sa may ilalim. Easy 2 points na kaagad na nagawa dyan ni Jackson Hayes sa perfectly executed play. At eto din mga ropa, ito ang nabago na sa Lakers. Take note mga ropa, saan nangyari dito? Transition pa lamang to. Pinasok na si Rui. At mabilisan lang mga ropa, nabigyan naman ng bola dito si Rui. Sumabay naman dyan ang kupunan ng Sacramento mga ropa kasi nga alam nilang shooter naman niya si Rui at Chimura. Pumasok ang 3-pointer dyan ni Rui, basket is good. Take note mga ropa, 18 3-pointers. Ang tinala ng Lakers dito sa may game na to. Parang 18 3-pointers din yung ginawa nila kung ano sa kupunan ng Warriors mga ropa. Kung times natin yun sa 3. Total of 54 points kaagad yun. Sobrang daming 3-pointers na napasok dito ng kupunan ng Lakers. Kaya sa isang iglap nga mga ropa, 36-18 natapos ang first quarter, tambakol kaagad ng 18 points ang kupunan. Ang kupunan ng Sacramento Kings, talagang ngiting-ngiti na si Lebron dyan mga ropa, minsan lang makatambak. Talagang wagas ang ngiti niya mga ropa. At sa pagkakataon na to, pagbubukas sa second quarter, nung nakita ko tong play na to ng kupunan ng Lakers, napangiti ako. Ang nangyari kasi dito mga ropa, Luke Kennard. Man-to-man defense dito ang kupunan ng Sacramento Kings mga ropa at si Luke Kennard pumepwesto na dyan. Nakadikit na nga sa kanya dyan yung primary defender mga ropa. Ngayon, paano ma-open si Luke Kennard sa gantong senaryo? Ang nangyari dyan, pagpunta niya sa may gitna, pumunta siya dito sa position na to, sa side na to mga ropa, at sinitan siya dyan ng off-ball screen nitong si Jake Laribia. At pansinin natin dito itong si Maxi Kleber mga ropa. Pagdaan naman dito ni Luke Kennard sa may pwesto ni Maxi Kleber, talagang inarangan na ni Maxi Kleber yung umahabol na defender dito kay Luke Kennard mga ropa. Tendency outcome yan, hindi nakahabol dito yung bumabantay kay Luke Kennard. Samantalang kung si Switch naman yung bumabantay kay Maxi Kleber, nakadrop defense to mga ropa. Kaya kitang-kita natin open na open si Luke Kennard sa may 3-point area. Eto na yung sinasabi at hinihiling ko talaga mga ropa, pagkatagal-tagal na nung simulang pumunta si Luke Kennard sa kupunan ng Lakers, mabigyan siya ng mga gantong plays. Open na open yan mga ropa, sobrang sharp shooter ni Luke Kennard. Pero sayang nga dito sa play na to, nag-mintes ang kanyang tirada. Pero ang maganda ay nakuha ng Lakers ang second rebound. At dito sa rebound na to mga ropa ay nakuha ni Luke Kennard ang kanyang 3-pointer. First 3-pointer niya dito sa game na to mga ropa ay pumasok. And take note mga ropa, 3 out of 5 si Luke Kennard sa 3-point area.
special dito sa may game na to. Tatlong 3-pointers ang kanya napasok para sa kubunan ng Lakers. Kaya reasonable talaga mga ropa, nakakatuwa na makitang sinesitan na siya ng play ng kubunan ng Lakers. At ito ba mga ropa, dito sa may transition nangyari, Marcus Smart ang nagbababa ng bola dito. Pagka-swing lang ng bola ni Marcus Smart sa kanyang teammate, kitang-kita natin yung bumabantay sa kanya dyan. Nagpunta ka agad dun sa position na sinwingan niya yung bola. Kaya ngayon mga ropa, walang bantay dyan si Marcus Smart. Naipasa pa nga yung bola dito kay DeAndre Ayton mga ropa, pero yung defender ni Marcus Smart ay talagang sumusunod doon sa may bola. Kaya pagbalik ng bola kay Marcus Smart mga ropa, enough space, enough separation ang mayroon dito si Marcus Smart. Buti nga mga ropa, good decision ang ginawa dito ni Marcus Smart. Naipull ka agad yung trigger. Pumasok naman ang 3-pointer dito ni Marcus Smart mga ropa, hindi naman siya nagsisi sa kanyang tirada, basket is good. At ito pa mga ropa, again another one. LeBron James na nag-aawang ng bola dito sa may ibabaw. Luke Kennard mga ropa nasa may right wing. Ngayon mga ropa, ito talaga ang maganda kay LBJ. Sobrang commendable mga ropa, hindi niya pinapahirap ang basketball. Alam niyang shooter si Luke Kennard mga ropa, kaya binigay niya kaagad yung bola dito. Ang malupit naman dito kay Luke Kennard, kahit na may enough resistance ang kupunan dyan, ang kupunan ng Sacramento Kings, tinirahan niya harap-harapan. Wala namang problema dito mga ropa, kasi sobrang shooter naman talaga nitong tao na to. Pero kung baldugin ang tumira dyan, syempre pangit na tira yon. Pero ito may lisensya to tumira, at hindi naman nagsisi dyan si Luke Kennard mga ropa, dahil pumasok ang kanyang 3-pointer dito, basket is good. So far mga ropa, dalawang 3-pointers kagad na nagagawa dito ni Luke Kennard. 3 out of 5 nga siya dito sa may game na to. At ang malupit pa nga dito mga ropa, pag-atake ng kupunan ng Sacramento Kings, akala nila easy layup na. Pero grabe ang recovery na ginawa dyan ni Maxi Kleber. Na-block pa dito at nahuli ni Maxi Kleber yung atake na yan ng kupunan ng Sacramento Kings. Nag-step up talaga ang mga bench players ng Lakers. Pag tinatamat si DeAndre Ayton, pwedeng-pwede si Maxi Kleber. Kasi grabe talaga ang sipag, hustle at effort na ginagawa niyan. Kahit nga hindi umiscore yan mga ropa, mapadepensa, opensa, rebounding, maasahan talaga yung si Maxi Kleber. At nung na-open naman bahagya dito si Austin Reeves sa may 3-point area mga ropa, hindi na siya nag-aalinlangan dyan. Pinukol niya ang 3-pointer mga ropa, pumasok yan. 3-pointers nga ang mayroon ng Lakers dito mga ropa. Low shooting team para sa kupunan ng Lakers sa may 3-point area, pero sa past 2 games nga nila, tag 18 3-pointers ang kanila napasok. Marahil na rin siguro mga ropa, nandito na si Luke Kennard, nagkakaroon na siya ng touches sa last 2 games. At nadidistribute na nga ng Lakers na maayos sa bola. Ngayon mga ropa, ang depensa ng Lakers, ang turnovers ng kupunan ng Kings, ang 3-point shooting ng Lakers mga ropa, yun ang naging major factor kung bakit nanalo sila sa game na to. Ang susunod na kalaban ng Lakers nga mga ropa ay New Orleans Pelicans, at sunod nun mga ropa ay ang kupunan ng Indiana Pacers. Puro mahihinang teams yun mga ropa, kung standing sa pagbabasihan, kailangan ma-win streak to ng Lakers. Ngayon mga ropa, ano masasabi nyo sa performance dito ng Lakers? Pwede kayo mag-comment dyan sa opinion, magkwentuhan tayo.